Legacy in Disguise. Kabanata 33. Si Amanda Russo ay parang tinamaan ng kidlat sa mga sandaling ito. Paano nangyari iyon? Si Adrian nga ba ay may ganitong klaseng kakayahan? Naahit pa ang pamilyang DuPont na naisang makipaghiwalay kanilang pamilya. Habang iniisip ito, ang puso ni Sophie ay parang tinutusok sa sakit. Gusto niyang magmakaawa kay Lionel DuPont na huwag iwanan ang pamilyang Russo sa ganitong sitwasyon, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Matapos niyang sabihin ang pakay, naglakad siya patungo kay Gavin DuPont at iniwan silang pareho. Dahil dito, si Sophie Russo ay tuluyang bumagsak at naghinagpis. Kasama siya ni Gavin DuPont sa loob ng maraming taon, ibinigay ang lahat para sa kanya, pati na ang pagbubuntis ng kanilang anak. At ngayon, wala nang natira, lahat ay nawala. Dahil dito, may matinding galit siyang nararamdaman kay Amanda. Si Hubert Russo, ang kanyang ama, ay malalim din ang kalungkutan. Sumunod siya kay Amanda at iniwan ang pamilya ng kanyang nakababatang kapatid, ngunit tila wala siyang nakuha mula rito. At sa bukod pa dito, ang anak niyang lalaki ay nasaktan at inaresto, ang anak na babae naman ay iniwan ng pamilya ng kanyang fiancé. Isang pagkawala na mahirap punan. Sinumbatan niya si Amanda Russo, "Mama, palagi kong sinusuportahan ang mga desisyon mo, ngunit ngayon, ang pamilya namin ay lubos na nawalan." Sa mga sandaling ito, Amanda Russo ay nagtatangkang patagilid na palakasin ang kanilang mga emosyon, at nagsabi, "Huwag mag-alala. Bakit kailangan magpanik? Nagbayad si Hugo para sa pagpapalaya sa kanila. Tungkol naman sa kasal ni Sophie, anong kailangan natin ipag-alala? Ang mga magagandang babae ay hindi dapat mag-alala sa kanilang kasal. Ang ating Sophie ay napakaganda. Hindi ko alam kung ilang mayayamang lalaki ang maghihintay para siya'y ligawan bukas." Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Amanda Russo, "Huwag mong kalimutan, mayroon pa tayong kontrata sa Alter Group. Ito ang magiging pag-asa natin para sa muling pagbangon ng pamilyang Russo. Kung magtatagumpay tayo dito, hindi na natin kailangan umasa sa mga mayayaman. Tayo na ang magiging mga mayaman." Sinamantala ni Hubert Russo ang magtanong, "Mama, ang Alter Group project ay nasa kamay ni Elise dati. Ngayon na siya ay pinalayas na mula sa Russo Group, papalitan ba ang proyektong ito pati na ang posisyon ng direktor?" "Papalitan. Siyempre papalitan." Biglang sumabog si Amanda. "Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang posisyon kay Hugo. Paglabas ni Hugo, siya na ang magiging direktor ng Russo Group at siya na ang magiging ganap na responsable sa ugnayan ng Russo Group at Alter Group." Nagpasalamat si Hubert Russo at nagalak, at ang buong pamilya ay nakahanap ng kaunting aliw. Labis ang nawala, kaya kung hindi makakabawi si Amanda Russo ng kaunti, talagang magiging mahirap. Pero ngayon, ibinibigay ang proyekto sa anak niya, at may pagkakataon pa ang anak niyang magtagumpay sa hinaharap. Sa mga sandaling ito, nagbigay ng payo si Amanda Russo, walang puwang sa pagsasara ng Alter Group. Kapag dumating ang oras, si Hugo Russo ang maghahatid ng buong koneksyon. Dapat nating dalhin ang proyektong ito ng maayos, at pati na rin ang iba pang proyekto mula sa Alter Group. Tuwang-tuwa si Hubert Russo, "Mama, huwag kang mag-alala, aayusin ko ang pag-absuelto kay Hugo." Habang sila ay nag-uusap, may kumatok. Pagkatapos, isang lalaking nakasuot ng suit ang pumasok sa looban ng mansyon ng pamilya Russo. "Excuse me, si Mrs. Amanda Russo ba nandyan?" Sumalubong si Amanda Russo at nagtanong, "Ako nga, sino ka?" Sumagot ang lalaki, "Magandang araw, ako ang chief lawyer ng Alter Group." Pagkarinig na ito ay isang miyembro ng Alter Group, agad na sinabi ni Lady Russo, So, ikaw pala ang abogado ng Alter Group. Halika. Pumasok ka." "Hindi," malamig na sagot ng lalaki, "narito ako upang ipasa sa inyo ang isang liham mula sa aming abogado." "Liham mula sa abogado?" Tanong ni Lady Russo, "Ano bang klaseng liham?" Sumagot ang abogado, "Ito po ay liham ng termination ng kontrata." Matapos ang mga negosasyon, napagpasyahan ng Alter Group na itigil na ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa pamilyang Russo, at wala nang anumang klase ng kooperasyon sa inyo sa hinaharap. Mangyaring tanggapin niyo po ang liham na ito at magtungo sa Alter Group sa loob ng 3 araw upang tapusin ang mga kasunduan. Ano? Para kina Amanda at Hubert Russo, isa itong matinding dagok, parang kidlat na biglang tumama mula sa kalangitan. Kaninang-kanina lang, ipinagmamalaki pa nila na ang Alter Group ang magiging sandigan ng pamilyang Russo. Pero ngayon, ang Alter Group mismo ang dumating para putulin ang kontrata. At nagsabing hinding-hindi na makikipag-ugnayan pa sa kanila kailanman. Isa itong tahasang pagbabalewala at pagtalikod sa pamilyang Russo.
Nanginginig sa kaba, napatanong si Ginang Rousseau, "Attorney, bakit ganito? Anong nangyari? Hindi ba't maayos naman ang ugnayan natin?" Ngunit malamig ang tinig ng abogado. "Maganda po ang naging ugnayan namin kay Miss Elise. Ngunit ngayon, narinig namin na umalis na siya sa Rousseau Group. Nakakalungkot man pong sabihin, pero dahil sa pagkawala niya, nawalan na rin kami ng interes na makipagtrabaho sa inyo." Doon lang natauhan si Amanda Rousseau, si Elise. Bigla siyang napuno ng galit. Bakit? Bakit kailangang umikot ang mundo sa basurang apo na yon? Isa siyang walang silbi. At nag-asawa pa ng isa pang walang kwenta. Ang pamilyang Rousseau ay akin. Ako si Amanda Rousseau. Ako ang nasusunod. Ako ang dapat igalang. Hindi siya. Bakit siya ang pinapakinggan? Bakit hindi ako? Galit na galit si Amanda Rousseau at pasigaw niyang sinabi, ang Alter Group ay isang malaking kumpanya na may magandang reputasyon. Basta-basta nyo na lang ba kaming kakalasan ng ganito? Hindi ba kayo natatakot na dalhin namin ito sa korte? Na kapag lumabas ito sa publiko, baka masira ang pangalan ng kumpanya ninyo. Ngunit ngumisi lang ang abogado at malamig na tumugon, Mrs. Rousseau, hindi nyo po ba nabasa ang kontrata? Ayon sa kasunduan, may karapatan ang Alter Group bilang Party A na unilateraheng wakasan ang anumang kooperasyon. Iyan ang kapangyarihang hawak namin. Nagpatuloy pa siya, hindi nyo pa ba narinig ang kasabihang, habang may proyekto, si Party A ang masusunod. Kami po ang Party A. At habang pinipigilan ang mapanghamak ng ngiti, dinugtungan pa ng abogado, at kung sakali mang ipalaganap sa buong Nanjang City, o buong bansa, na hindi na kami nakikipagtulungan sa Rousseau Group, legal at makatwiran ito. At hindi ko po kayo tinatakot, Mrs. Rousseau. Pero ang Alter Group ay isang kilalang kumpanya. Kapag kami ang tumanggi sa isang kontratista, halos lahat ng ibang kumpanya ay susunod. Kaya para sa Rousseau Group, kumanda na lang po kayo. Nanginig si Amanda Rousseau sa sinabi nito. Block ng Alter Group. Ibig sabihin, wala nang kukuha sa kanila. Wala nang gustong makipagtrabaho sa kanila. Delubyo to. Wakasan ng lahat. Kung walang kumpanya na tatanggap sa kanila, isa lang ang kahihinatnan. Pagkalugi. Pagkawasak. Hindi. Hindi maaari ito. Halos mabaliw na si Amanda Rousseau. Ang Rousseau Group ay akin. Ako ang dapat igalang, sambahin, hanggan. Ako ang dapat yumaman at mabuhay sa karangyan. Hindi ito dapat magwawakas. Hindi ito pwedeng matapos ng ganito. Dahil sa matinding emosyon, lumuhad si Amanda Rousseau sa harap ng abogado. Tumutulo ang luha, halos magmakaawa. Attorney, maawa ka naman. Sa edad kong ito, pakiusap, sabihin mo kay MS Danica Dubois, pakiusap, iparating mo sa kanya, handa kaming magsumamo, kainin ang pride, gawin ang lahat. Huwag lang kayong lumayo ngayon. Huwag nyo kaming iwan sa ganitong kalagayan. Ngunit malamig ang sagot ng abogado, puno ng panlilibak. Mrs. Rousseau, patawad po. Pero ang desisyon ay mula mismo sa aming CEO. At sinabi niya, ang mga mata pobre at walang respetong gaya nyo ay hindi karapat-dapat makatrabaho ng kumpanya namin. Pagkasabi nyon, ibinagsak niya sa mesa ang sulat ng kanselasyon. At walang lingon-lingon, tumalikod siya at umalis. Si Amanda Rousseau naman. Napuno ng matinding puot. Isang malakas na ubo, kasabay ng dugo, ang lumabas sa kanyang bibig. At bumagsak siya at nawala ng malay. Nag-viral ang balita na banda ng Alter Group ang Rousseau Group. Nang malaman ng buong lungsod ng Nanjang na tapos na ang pamilya Rousseau, agad na isinugod si Amanda Rousseau sa ospital dahil sa matinding pagkabigla. Ngunit sa kabila ng balitang iyon, hindi nagkagulo si George Rousseau, biyenan ni Adrian Laurent, nang marinig ito. Ang mama ko, mula pa noon, laging gustong kontrolin ang isipan ng ibang tao. Sayang lang ang oras na mag-aalala tayo. Wala dapat awa. Hayaan na lang niyang mag-isip doon sa ospital. Baka doon siya magka-ideya kung ano ang problema niya, sabi ni George Rousseau kina Elise at Adrian. Nabigla si Adrian Laurent sa mga sinabi ni George. Para sa kanya, parang hindi ito ang usual na sasabihin ng biyenan, at naramdaman niyang wala itong malasakit sa sitwasyon. Habang humuhupa ang tensyon sa kanilang pamilya, nagsimulang maghanap ng trabaho ng tahimik si Elise. Nang gabing iyon, matapos magluto ni Adrian Laurent, bigla niyang narinig ang tunog ng pinto na bumukas sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya si George Rousseau na pumasok, nakangiti at magaan ang mga hakbang. Papa, anong nangyari? Parang may magandang balita yata, tanong ni Adrian Laurent, nang makita ang saya sa mukha ng biyenan. Hahaha, masaya talaga ako ngayon, sagot ni George Rousseau.
Nang inumin ko ang mga gamot na binigay mo sa akin, hindi lang nawala ang sakit sa katawan ko, kundi tumaas pa ang enerhiya ko. Parang panacea sa mga sakit. Tapos, naglakad lang ako sa Antique Street. Alam mo ba kung sino ang nakilala ko doon? Tanong ni George. Sino? Tanong ni Adrian, kinakabahan. Baka may nangyaring hindi maganda, baka naman nahulog na naman si George sa mga peking nagbebenta ng gamit. Mabilis na tinignan ni Adrian si George mula ulo hanggang paa, at nagbuntong hininga ng matiyak na wala itong hawak na gamit. Nag-take ng isang lagok ng tsaa si George at nagsalita ng may pagnanasa, Adrian, naalala mo si Michael Ducati, yung scammer na nakilala natin sa Antique Street. Naalala, anong nangyari? Haha, nakita ko siya kanina habang papunta ako dito. Nagulat si Adrian Laurent, hindi mo naman siguro binili ulit yung mga kalakal niya, di ba? Hindi. Tumanggi si George, ngunit masayang-masaya siya. Si Michael Ducati, ngayong alam niyang ako ang bainan mo, hindi na siya nang ahas gumawa ng kahit ano. Hindi lang niya ako binigyan ng isang piraso ng anti-gong jade, tinulungan pa akong ibenta yung mga gamot ko. Nagkunot noo si Adrian Laurent. Kung jade ang ibinigay, malamang peke yon, pero nakakagulat na tinulungan pa siya ni Michael Ducati na magbenta ng gamot. Anong gamot yon? Tanong ni Adrian. Yung gamot na ginawa mo para sa mga pinsala ko. Tinawag kong heart relief pill. Tumapik si George sa hita niya at excited na nagsalita, wala nang sakit ang katawan ko. Nung narinig ni Michael Ducati na epektibo yung gamot, sinabi niyang may paraan siyang ibenta ito, kaya binigyan ko siya ng 2 piraso ng gamot, at hindi ko inaasahan, nabente pa. Walang masabi si Adrian Laurent. Hindi nabihira ang mga gamot na yon, at kung hindi ubusin ng matanda, baka itapon pa. Pero si Michael Ducati, tila nakakakita ng mga puwang para kumita, at pati na ang mga tira-tirang gamot ay napagbentahan. Papa, hindi tama yan. Paano mo ibebenta ang gamot? Tanong ni Adrian, halatang nag-aalala. Sabi ko nga, hindi ko alam, sagot ni George. Pero si Michael Ducati, tinulungan pa ako magbenta. Alam mo ba kung magkano nabente? Mahigit 1,000. Tanong ni Adrian, hindi pa rin makapaniwala. Haha. Hindi. Walang kasing saya. Sabi ni George, sabay slap sa hita. 500,000. Off. Nilunok ni Adrian ang iniinom na tubig at biglang sumabog ang likido mula sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala. Yung gamot na hindi aabot ng 100 piso, na ibenta ng 500,000. Ang laki ng tubo ni Michael Ducati. Sino kayang malas na tao ang may limpak-limpak na salapi pero naloko ng tusong negosyanteng yun? Hindi napigilan ni Adrian Laurent na itanong, sinong salbaheng nagbenta ng gamot sa mapagsamantalang yun? Ewan ko, sagot ni George Rousseau, habang umiiling. Sabi ni Michael Ducati, may propesyonal siyang prinsipyo. Hindi raw niya pwedeng ibunyag ang impormasyon ng kanyang mga kliyente. Pagkatapos magsalita, muling umiling si George at napabuntong hininga. Yung 500,000, ginamit niya lang para talunin ang card ko. Ang rason. Kesyo daw yung perang yun ay para sa'yo raw bilang pagpapakita ng paggalang. Kaya akala ko, kahit papaano, papayag siyang tumanggap ng kaunting trabaho mula sa akin. Pero ayaw talaga. Ang 2 hiblang buhok na yun, may talento sa panloloko, pero ayaw namang gamitin sa matinong negosyo. Sinabihan ko na siyang maghanap ng matinong trabaho, pero walang epekto. Umiling na lang si Adrian. Ang taong katulad ni Michael Ducati. Kahit kailan, hindi na magbabago. Simula pagkabata, manloloko na siya. Nakasanayan na. Kung isang araw mapilit siyang pumasok sa opisina at magtrabaho, baka mamatay na lang siya bigla. Hindi talaga para sa kanya ang pagiging empleyado. Pero dahil sa taas ng bentahan ng nagawa niyang gamot, kahit papaano, may naitulong din sa panggastos ng pamilya. Gayunpaman, dahil kamakailan lang ay tuluyang humiwalay ang pamilyang Rousseau sa kumpanya, may posibilidad na mawala ng kita ang kanilang ama. Si Elise Rousseau rin ay maaaring mawala ng trabaho sa mga susunod na araw, kaya ang halagang yun ay parang biyayang biglaang bumagsak mula sa langit. Nang tumalbog ang 250,000 kita, napawi ang lungkot sa mukha ni George Rousseau. Habang papasok sa silid, kumakanta pa siya ng Red Lantern mula sa opera ng Peking, may ngiti na sa kanyang labi. Samantala, bumalik si Adrian Laurent sa kwarto at ikinwento ang lahat kay Elise. Muntik nang tumilapon si Elise Rousseau mula sa kama. Halatang kabado. Grabe. Ang dami-daming perang ginastos nila para sa pills na yon. Pero, paano kung may masamang epekto? Hindi ba tayo ang madadami? Ngumiti lang si Adrian. Huwag kang mag-alala.
Ang tinatawag nilang blood relieving pill ay gamot lang para sa dugo't lamig. Hindi ito pagkain. Ang pinakamalala, magkakaroon lang sila ng ilang araw na pagdurugo ng ilong. Ang sisi, nasa bumibili. Tanga na, mayaman pa. Pero halatang hindi pa rin kampante si Elise. Pero Adrian, seryoso, sino kaya ang may ganitong kalaking pera para bumili ng 2 pirasong gamot? Baka may bare sa utak, sagot ni Adrian na tila ba wala lang, o kaya may sakit sa puso o ugat sa utak. Epektibo rin kasi ito para sa ganong karamdaman. Medyo hamupa ang kaba sa dibdib ni Elise nang marinig iyon. Seryosong sakit nga naman ang mga iyon. Kung ospital ang pag-uusapan, baka mas malaki pa sa kalahating 1 milyon ang gastos. Sana lang talaga. Epektibo yung gamot. Para hindi sayang ang pera ng tao. Matapos kumain, habang naghuhugas ng pinggan si Adrian, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Dante Morel ang tumatawag. Bagamat kilalang underground king ng Nanjang City, naging tahimik at mababa ang loob ni Dante simula nang makilala niya si Adrian. Hindi man siya sinisigawan ni Adrian, alam ng lahat, lalo na si Dante, kung sino ang dapat igalang. Minsan nga, nung na-hospital si Ivan Blanc, si Dante pa mismo ang tumulong upang ayusin ang isang gulo. Dahil doon, nangakong bibigyan siya ni Adrian ng pagkakataong makaakyat. Hindi lang niya inakala na mismong si Dante ang unang tatawag. Sinagot ni Adrian ang tawag. Mr. Dante Morel, may kailangan ka ba sakin? Mabilis ang sagot ni Dante, may halong halakhak. Mr. Laurent. Tumawag po ako kasi narinig ko yung ginawa niyo sa mundo ng metaphysics dito sa Nanjang. Grabe, saludo ako sa inyo. Malamig ang sagot ni Adrian. Tigilan mo ang bolahan. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo. Agad namang nag-adjust si Dante. Oo, Mr. Laurent. Kayo nga po ay parang isang propeta, nababasa nyo agad ang nasa isip ko. Muling nanlamig ang tono ni Adrian. Nagpapaligoy-ligoy ka pa rin. Agad-agad, bumantong hininga si Dante. Ganito po kasi, Mr. Laurent. Matagal nang mabuti sa akin ang pamilya Montroy. Kaya ngayong may kinahaharap na problema ang kanilang panganay na anak, gusto ko sanang hilingin na kayo mismo ang tumulong. Umangat ang kilay ni Adrian. Ang anak ng pamilyang Montroy. Si Juliet Montroy. Opo, siya nga. Agad na tugon ni Dante. Si Miss Juliet. May matinding problema. Ang pamilyang Montroy na kinabibilangan ni Juliet Montroy ay ang pinakamakapangyarihang angkan sa buong lungsod ng Nanjang. Ngunit kahit gaano pa sila kalakas sa Nanjang, malayo pa rin sila, 1,000 milya ang agwat kumpara sa pamilyang Laurent ng Shuhai City. Sa kabila nito, nanatiling ignorante si Juliet Montroy sa tunay na katauhan ni Adrian Laurent. Para sa kanya, isa lang itong binatang may kakaibang interes sa mga anti-gang gamit at may kaalaman sa sining ng metapisika. Noong minsang pinabagsak ni Adrian Laurent ang isang kidlat sa gitna ng Nanjang City, isang pangyayaring yumanig sa maraming tao, marami ang nagsimulang kilalanin siya bilang isang tunay na maestro sa metapisika. Ngunit sinadya ni Adrian na ipahiwatig kay Juliet na isa lang iyong coincidence. Dahil paano nga ba magagawa ng isang ordinaryong tao na utusan ng langit na magpakawala ng kidlat? Sa bandang huli, nalito rin si Juliet. Siguro, sabi niya sa sarili, baka masyado lang talagang swerte si Adrian Laurent. Simula noon, tuluyang nawala si Juliet sa mundo ni Adrian. Akala niya'y kusa itong lumayo, ngunit ang hindi niya inaasahan, may nangyaring hindi maganda. Kaya tinanong niya si Dante Morel, anong nangyari? Anong problema ni Miss Montroy? Sagot ni Dante, may pag-aalalang nakasulat sa mukha, naging abala si Miss Juliet sa Taisoy. At simula noon, sunod-sunod na ang malas niya. Para bang tinamaan siya ng matinding bad luck sa Feng Shui. Muling nagsalita si Dante, nakahanap na ako ng maraming Feng Shui masters, mula kung saan-saang lugar, pero wala ni isa sa kanila ang nakalutas sa problema. Kaya naisip kong ikaw na lang ang lapitan, Mr. Laurent. Baka ikaw lang ang makapag-alis ng malas ng dalaga. Tahimik ngunit matalim ang mga mata ni Adrian nang sumagot, sabihin mo muna sa akin ang buong detalye ng nangyari. Doon ko ibabatay kung tatanggapin ko ang kaso. Agad na tumango si Dante at mabilis na nagkwento, sunod-sunod ang masamang nangyari sa kanya. Muntik nang masagasaan sa 3 magkaibang pagkakataon. Napilayan habang bumababa sa hagdan. Napaso ang likod ng kamay habang umiinom ng kape. At kahapon lang, kinagat pa siya ng sarili niyang alagang aso, isang aso na sobrang malapit sa kanya. Napabuntong hininga si Dante bago muling nagsalita, at hindi lang yun, Mr. Laurent.
Nagkaproblema rin ang Montroy Family Group sa ilang mahahalagang kontrata. Malaki ang epekto sa kita nila. Pero ang pinakamasakit sa lahat, nawala ang pinakaminamahal niyang diamond necklace. Alahas na iniwan ng kanyang yumaong ina. Simula noon, gabi-gabi na lang siyang umiiyak. Napangisi si Adrian. Dalawang mahinang tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Mukhang tinamaan nga ng matinding kamalasan si Miss Montroy. Hindi na nga biro ito. Seryosong sambit ni Dante, habang nakatitig sa mga mata ni Adrian. Mr. Laurent, ikaw ay isang tunay na maestro ng metapisika. Naniniwala ako, ikaw lang ang may kakayahang lutesin ito. Tumigil sandali si Adrian at saka muling nagsalita, Mr. Morel, pwede ko bang malaman kung bakit mo ito ginagawa para kay Miss Montroy? Ano bang relasyon mo sa pamilyang Montroy? Mabilis ang sagot ni Dante, puno ng respeto at paggalang, ang lolo ni Miss Juliet ang naging tagapagligtas ko noon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakatayo sa Nanjang. Utang ko sa kanya ang lahat. Kaya kahit patay na siya, tinutupad ko pa rin ang utang na loob sa pamamagitan ng pagtulong sa pamilya nila. Napabuntong hininga si Adrian. Tahimik, ngunit seryoso ang kanyang tono. Tapat ka. Tumango siya. May pagkakaibigan din kami ni Juliet noon. Sige, sunduin mo ako bukas. Titingnan natin kung anong pwedeng gawin. Maraming salamat po. Halos lumuhad si Dante sa tuwa. Walang hanggang pasasalamat, Mr. Adrian Laurent. Kinabukasan, maaga pa lang ay tumawag na si Dante Morel kay Adrian. Pagkababa ni Adrian Laurent ng sasakyan, dumungaw si Dante Morel mula sa loob at kinawayan siya. Mr. Adrian Laurent, sakay ka na. Tumango si Adrian at agad na sumakay. Agad namang pinaharurot ni Dante ang sasakyan papalayo sa lungsod, patungo sa malalayong bahagi ng syudad. Habang nasa biyahe, halatang balisa si Dante. Narinig ko na may paparating na Feng Shui Master galing Hong Kong. Mr. Laurent, hindi pwedeng maagawan ka ng eksena. At sa kanya idinugtong, mas seryoso ang tinig. Si Miss Montroy ay panganay na anak ng pamilyang Montroy, at malapit na niyang pamunuan ang buong negosyo ng pamilya. Kung maganda ang pagkakigawin natin sa serbisyong to, baka habang buhay tayong makinabang. Ngumiti si Adrian, may halong biro at pagdududa sa boses. Mr. Dante Morel, hindi ka talaga nagbago. Akala ko ba'y utang na loob lang ang tinutumbasan mo kahapon? Pero ngayon, lumalabas na ang buntot mo, gusto mo ring gamutin si Miss Montroy. Napakamot sa ulo si Dante, bahagyang napangiti ng hilaw. Totoo naman, bayad utang ang isa sa dahilan. Pero hindi rin masamang makalapit sa gaya ni Miss Montroy, di ba? Bata pa, maganda, may pinag-aralan, at higit sa lahat, ang lakas ng kapit sa industriya. Kung sakaling magkasundo kayo at magkaibigan, aba, jackpot ka na. Tahimik na tumawa si Adrian, sa kamarahang tumugon. Kung talagang magaling ang Feng Shui Master na yun mula Hong Kong, wala akong laban doon. Napabuntong hininga si Dante. Kaya nga tingnan muna natin ang sitwasyon. Isa kang tunay na master sa metaphysics, baka sakaling makasingit ka. Agawin na lang natin ang negosyo mula sa taong yun. Hindi na sumagot si Adrian, pero sa loob-loob niya'y sinusuri na rin ang posibilidad. Kung totoo ngang si Master Ching Wai mula Hong Kong ay isang tunay na tagapagmana ng pamilyang Wai, maaaring may angking galing nga ito. At kung ganoon nga, baka may matutunan din siya, baka ito na ang susi para mas mapalalim pa niya ang pagkaunawa sa 9 Secrets of the Heavens. Ang bahay ni Miss Montroy ay matatagpuan sa pinakamamahaling village sa labas ng lungsod. Walang inaksayang oras si Dante Morel sa pag-escort kay Adrian hanggang sa harap ng isang malapalasyong vilya. Pagkababa nila, isang lalaking mukhang butler ang agad na sumalubong. Dumungaw si Dante mula sa sasakyan at tinawag ito. Bernard. Nandyan ba ang young miss? Walang emosyon sa mukha ng tagasilbi, tumango ito. Mr. Morel. Anong sadya nyo rito? Agad nang umiti si Dante, pilit na magiliw. Bernard, may dala akong master, isang tunay na bihasa sa metaphysics. Gusto naming tumulong kay Miss Montroy. Tinapunan lang ng malamig na tingin ni Bernard si Adrian, na noon ay nasa passenger seat pa. Kita sa mga mata nito ang pangmamaliit. Mr. Morel, narito na si Master Ching Wai mula Hong Kong. Kasalukuyang kinokonsulta ng aking madam ukol sa Feng Shui. Hindi magandang istorbohin sila. Kung wala kayong appointment, mas mabuting umalis na lang kayo. Nagmadaling magpaliwanag si Dante. Pero Bernard, si Mr. Adrian Laurent to. May koneksyon siya kay Miss Montroy. Tumikim si Bernard. Aba, marami na ang nagsasabing may koneksyon sila sa dalaga.
Luma na yang dahilan mo. At kahit pa totoo yan, anong laban ng taong dala mo sa isang gaya ni Master Y? Si Master Y ay ipinakilala ni Brandon Y mismo. Galing pa sa Hong Kong, gumastos at naglakbay pa. Ngayon, gusto mong makisabay sa eksena. Kalimutan mo na, Mr. Morel. Umalis na kayo. Hindi inaasahan ni Adrian Laurent ang ganitong pagtanggap. Hindi dahil sa pangalan ni Ching Wai, kundi dahil kahit ang isang tagasilbi lang sa bilya ni Juliet Montroy ay ganito katapang, parang may hawak na kapangyarihan. Hindi lang ito mahirap unawain, nakakabigla. Halos kailangan pang lumuhad para lang makapasok. Napailing siya sa sarili. Sok! Itong si Dante Morel, sa harap ni Bernard ay parang batang nagmamakaawa. Kung kumalat to, baka pagtawanan siya sa buong syudad. Hindi man lang nagalit si Dante Morel kahit pahinamak siya ng mayordomo. Sa halip, lalong lumalim ang ngiti sa kanyang mga labi. Magalang siyang nagsalita, Bernard. Malala talaga ang kalagayan ng Miss Montroy at sa tingin ko'y pareho tayo ng layunin, ang matulungan siya. Pero paano kung si Master Y ay walang pakialam sa problema ni Miss? Isa siyang master mula Hong Kong, pero hindi ibig sabihin ay kabisado na niya ang lahat dito sa mainland. Baka nga mahirapan pa siyang kumilos. Napakunot noo si Bernard at malamig ang tinig ng sumagot, anong mahirapan? Sa tingin mo ba makakahanap ka ng mas mahusay pa kay Master Ching Y? Umalis ka na. Kung makagulo ka sa ritual ni Master Y, at masisi kami niyang Miss, hindi mo kakayaning panagutan yan. Napalunok si Dante sa kaba. Hindi niya inakalang hindi man lang sila papasukin ni Bernard. Kung ganun, paano pa makakagawa ng feng shui reading si Adrian Laurent para sa madam? Kaya bigla siyang nagsalita, Bernard, narinig mo na ba ang nangyari sa lalaking pumunta sa Nanjing City noon? Isa rin siyang master mula Hong Kong, mapagmataas, mapanira, akala mo kung sino. Pero anong nangyari? Nang umasta siya sa harap ni Mr. Adrian Laurent, isang kidlat lang, zap. Tinamaan siya ng langit. Patay. Nabigla si Bernard. Napatingin siya kay Adrian Laurent, at may bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Narinig na niya ang balita tungkol kay Jaime Yuval. Ngunit hindi niya alam kung sino ang tumapos sa buhay nito sa Nanjing City. Hindi niya akalaing ang binatang nasa harapan niya ngayon, ito pala yon. Sa isang iglap, nabalot ng respeto ang tingin niya kay Adrian Laurent. Kaya't yumuko siya ng bahagya bilang pagbibigay galang at sinabi, Mr. Adrian Laurent, narinig ko na rin ang tungkol sa kakayahan ninyo. Tunay na kahanga-hanga. Pagkatapos ay sandaling nag-alinlangan si Bernard bago muling nagsalita, kung ganoon, pumasok po kayo at tingnan ninyo. Pero Mr. Laurent, hinihiling ko lamang na maghintay kayo saglit. Dahil nauna si Master Ching Y na suriin ang feng shui ng mansion, sana'y huwag po muna ninyong guluhin ang kanyang trabaho. Kapag natapos na siya at kung sakaling hindi niya malutas ang problema ni Young Miss, saka na lang kayo kumilos. Tumango si Adrian Laurent at walang kaba na sumagot, walang problema. Kinuha ni Bernard ang remote control at binuksan ang gate. Sumakay na kayo, utos niya kay Dante. Agad namang pinaharurot ni Dante ang sasakyan papasok sa loob ng bilya. Hindi napigilan ang paghanga, Mr. Laurent, grabe kayo ngayong araw. Maliban sa mga miyembro ng pamilya Montroy, bihira silang tumanggap ng panauhin ng ganyan. Walang keimo-emosyon sa mukha ni Adrian nang sagutin siya, tingnan mo ang itsura mo, para kang gutom na aso sa sobrang pamumuri. Ang tagapangalaga ng pamilya Montroy, halos lumuhad sa pang-aamo. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ka naging Big Brother, sa lansangan ng Nanjing City. Napakamot na lang sa batok si Dante, sabay hilaw ng ngiti. Mr. Laurent, hindi ninyo alam? Kahit gaano pa kami kagaling, basta't isang batang babae lang ang paborito ng mga pamilya tulad ng Montroy, wala na kaming laban. Sa kanila, kami mga tauhan lang. Pagkaparada ng sasakyan, ibinaba niya ang makina at humarap kay Adrian, Mr. Laurent, tara, puntahan natin si Master Y. Tingnan natin kung anong kaya niya. Pinangunahan sila ni Bernard papunta sa loob ng mansion. Ang loob nito'y kagaya ng palasyo, mag-ara, marangya, at napaka-elegante, mistulang tahanan ng Maharlika. Pagsapit nila sa ikalawang palapag, dinala sila ni Bernard sa isang silid. Paglapit nila sa pintuan, kumatok ito ng mahinahon. At saka sila pumasok sa loob, sa lugar kung saan magtatagpo ang dalawang master, at haharapin ang kapalarang magpapasya sa kinabukasan ng Montroy family. Sa loob ng kwarto, isang matangkad na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit ang humahawak ng compass at tinitingnan ang paligid, habang palihim na bumubulong ng mga salita.
Si Juliet Montroy ay nakatayo sa likuran, at nang marinig ang tatlong tao na pumasok, agad siyang lumingon at nagtanong, Bernard, anong nangyari? Agad namang sumagot si Bernard, Miss, dinala ni Dante Morel si Mr. Laurent at sinabi niyang tutulungan kanyang tignan ang feng shui. Lumingon si Juliet Montroy at nakita si Adrian Laurent. Bigla siyang nagulat, Mr. Laurent, anong ginagawa mo rito? Sa oras na nakita ni Adrian Laurent si Juliet Montroy, agad niyang napansin na mas matibay pa ito kaysa noong huling pagkikita nila. Ayon sa mga tala sa Nine Secrets of Heavens, madilim ang kanyang hall at ang kapalaran nito ay malupit. Tila may malaking problema nga. Ngumiti si Adrian Laurent ng bahagya at nagsalita, sinabi ni Mr. Morel na may problema ka, kaya dinala niya ako rito para tulungan ka. Kasabay nito, nagsalita ang lalaking hawak ang compass, na may accent ang Hong Kong, Miss Montroy, hindi dapat makialam ang mga karaniwang tao. Kung hindi, maaapektuhan ang daloy ng Feng Shui Array. Alam ni Juliet Montroy na may alam si Adrian Laurent tungkol sa metapisika, ngunit ang Feng Shui ay isang disiplina na kaunti ang pagkakapareho. Naniniwala siya na mas angkop ang metapisika ni Adrian Laurent sa malalakas na laban, ngunit ang Feng Shui ay isang ganap na ibang bagay. Hindi siya maaaring itulad kay Master Ching Wai, isang eksperto sa larangan. Kaya't humingi siya ng paumanhin, pasensya na, Mr. Laurent, si Master Wai ang tumutulong sa akin dito. Pwede bang umupo ka muna? Pwede kitang kausapin mamaya. Pasensya na talaga. Sumagot si Adrian Laurent, Miss Montroy, bawat tao ay may kanya-kanyang paraan. Nakikita ko na may problema ka, at bilang kaibigan, nais kong tulungan ka. Ngunit hayaan mo muna si Master Y na magsimula. Kung siya ang makakalutas, masaya tayong lahat. Kung hindi, tutulungan kita. Sa mga salitang iyon, biglang humalaklak si Master Y, at tinanong, paano mo ako matatalo ng ganoon lang? Alam kong bata ka pa, at nag-aakusa kang Feng Shui Master ka. Baka naman ikaw ay isang mandiraya. Ngumiti lang si Adrian Laurent at napansin ang itim at pulang hangin na dumadaan sa hall ni Master Ching Wai, isang amoy ng dugo na matindi. Mahinang sinabi niya, Master Wai, kung ikaw nga ay isang Feng Shui Master, bakit hindi mo muna tignan ang iyong sarili? Parang may sakuna ng dugo at liwanag na nagbabadya. Tumawa si Master Ching Wai at nagsabi, baliw ka ba? Sinasabi mong may sakuna ng dugo. Ha? Tinutok ni Adrian Laurent ang mga mata kay Master Wai at nagsabi, sinasabi ko ang totoo. Ang iyong yintang ay madilim, ang mga mata mo'y nangangitim at ang iyong mga magkasunod na matay namumula. Lahat ito ay palatandaan ng iyong kapalaran. Kung hindi mo ito tututukan, malapit na ang sakuna ng dugo at liwanag. Si Master Ching Wai ay ngumisi, bata ka pa at ako'y mula sa Wai family ng Hong Kong. Huwag mong gawing biro ang mga sinasabi mo. Binanggit ni Adrian Laurent nang may panguuyam sa kanyang mga labi, ako ba'y nagbubulaan? Ikaw ay isang master mula sa Hong Kong, ngunit marami pa sa inyo. Para sa akin, isa lang kayong lahat na may konting tubig sa katawan. Nagalit si Master Ching Wai at sigaw, Biwa. Ikaw, ginigiit mo na ang mga Hong Kong Masters ay tubig. Anak ka nang. Ngumiti si Adrian Laurent at nagsabi, narinig mo na ba ang pangalan ni Master Jaime Yuval? Alam mo ba ang kapalaran niya? Hindi ko kilala si Master Jaime Yuval. Sagot ni Master Y, na tumaas ang kilay at tumingin kay Juliet Montroy, Miss, hintayin mo lang at ipapakita ko sa iyo ang tamang paraan upang baguhin ang iyong kapalaran. Hindi kayang hamanin ang tunay na Feng Shui ng Y family. Tumango si Juliet Montroy, nagbigay ng tingin kay Adrian Laurent at sinabi kay Master Y, Master pakaigo na po agad. Agad na kumuha si Master Ching Wai ng ilang piraso ng amulet paper, ginawa ang ilang galaw at nagsalita, lahat ng nakaharap sa labanan ay itabi, at ang kanilang bilis ay magiging batas. Matapos niyang itapon ang mga piraso ng amulet paper sa hangin, pinansin niya ang direksyon at bilis ng pagkalat ng mga amulet paper, at itinuro ang isang paso ng mga halaman sa harap ng bintana. Miss, natukoy ko na ang problema. Ang bintanang ito ay nakaharap sa silangan. Ang direksyon ng purple gas na nagmumula sa silangan, ang iyong kapalaran ay dapat mag-agos mula rito, at ang paso ng mga halaman na ito ay sumasagabal at humaharang sa iyong kapalaran. Nang marinig ni Juliet Montroy na natuklasan na ni Master Ching Wai ang susi sa kanyang suliranin, agad siyang napatindig at hindi mapakali. Master Wai? Tanong niya habang nanginginig ang boses, mas magiging maayos na ba ang kapalaran ko kung aalisin ko na ang mga halamang iyon? Hindi sapat yon. Matalim ang tingin ni Master Y habang seryosong nagsalita. Ang Feng Shui formation ay hindi basta-basta. Hindi ito simpleng dekorasyon lang.
Isa itong di nakikitang puwersa. Kahit alisin mo ang mga halaman, mananatili ang negatibong enerhiya sa paligid. Napakunot noo si Juliet. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila lalong sumidhi. Ano ang dapat kong gawin? Sabihin niyo sa akin, Master. Malalim ang buntong hininga ni Master Y bago siya nagsalita. Ang kailangan mo ay isang bagay na may kakayahang sirain ang baluktot na enerhiya, isang exorcism transporter na gawa mismo ng mga maestro ng Feng Shui. Kapag inilagay mo ito sa lugar kung saan dating nakalagay ang mga halaman, tuluyang mawawala ang malas. Magbubukas ang langit para sa iyong kapalaran. Darating ang lilat gintong liwanag mula sa silangan. Napasapo sa dibdib si Juliet, may pag-asa sa kanyang mga mata. Ano po ang bagay na iyon na makakapagtaboy sa masamang espiritu? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ching Wai. Mula sa kanyang coat, dahan-dahan niyang inilabas ang isang batong kasing laki ng itlog. Nagniningning ito sa ilalim ng liwanag, mistulang may sariling aura. Binibini, mahinahong sabi niya, ito ay ang Taishan Chalcedony. Buo dito ng milyon-milyong taong paghubog sa loob ng bundok Taishan. Isa itong pambihirang bato na kayang paalisan ang lahat ng uri ng kasamaan at malas. Ilagay mo lang ito sa lugar ng mga halaman, at siguradong mapapawi ang lahat ng negatibong enerhiya. Muli mong makakamtan ang biyaya ng langit. Namangha si Juliet. Napakapit siya sa braso ng upuan. Magkano po ito, Master Y? Bibilhin ko agad. Sa puntong iyon, bahagyang kumislap ang mata ni Master Y. Pero mabilis din niyang tinakpan iyon ng matatag na ekspresyon. Binibini, sagot niya, kung sa Hong Kong ito ibebenta, hindi ito bababa sa 15 milyon. Pero dahil espesyal ang koneksyon natin, at gusto kong makatulong sa'yo, ibebenta ko ito sa halagang 10 milyon lamang. Walang alinlangang tumango si Juliet. Walang halaga ang pera kung kapalit ay kaligtasan at kapayapaan. Agad siyang kumuha ng tseke, sinulatan ito ng halagang 10 milyong piso, at iniabot ito kay Master Y. Master, pakiusap. Gawin na natin ang ritual. Ayoko nang palipasin pa ang gabi. Habang hawak ni Master Y ang tseke, bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi sa tindi ng emosyon. Sa likod ng lahat, hindi na alam ni Juliet kung ilang gabi na siyang walang tulog. Matapos ang kanyang ika-24 na kaarawan, parang nagsimulang gumuho ang kanyang mundo. Sunod-sunod ang aksidente. 5 sasakyan ang nasira, isa pa nga ay halos hindi na maayos. Kasunod nito, nadulas siya sa hagdan. Napili ang paa at hindi pa rin tuluyang gumagaling. At ang pinakamasakit, nawala ang kwintas na iniwan ng kanyang yumaong ina, ang alahas na halos kapantay ng kanyang puso. Nagpatubos siya ng milyong halaga, pero ni anino nito, wala. Hindi niya na mabilang kung ilang beses na siyang lumuha gabi-gabi. At kahapon lang, isang matinding dagok, ang pamilya Chen sa Hong Kong, ang pinaka-importanteng kasosyo ng pamilyang Montroy, ay bigla na lang umatras sa kasunduan. Lalong masakit dahil may bagong piniling kaalyado ang mga ito, at iniwang luhaan ang buong negosyo nila. Para kay Juliet, parang sinubo na niya ang tagumpay, tapos bigla itong binawi sa isang iglap. Labis na ang kanyang pagdurusa. Kaya kung 10 milyon man ang kailangan para muling manumbalik ang kanyang kapalaran, handa siyang bayaran iyon, sa kahit anong paraan. Ika nga ni Master Y. Ngayong gabi, ilalagay natin ang Chalcedony. Bukas, babalik ang liwanag sa iyong buhay. Maghanda ka, Miss Montroy, dahil ang tadhana mo, magbabago na. Maingat na itinago ni Ching Wai ang tseke sa kanyang katawan, pagkatapos ay agad niyang inilabas ang Taishan Chalcedony. Maingat niya itong inilapag sa bintana, inalis ang paso ng halamang berde, at ipinalit ang batong iyon sa ibabaw nito. Habang ginagawa ito, tuloy-tuloy siyang bumigkas ng mga oras ayon sa wikang Taoist. Tahimik lamang na nakamasid si Adrian Laurent, ngunit sa loob-loob niya'y lihim siyang napangisi. Napakatanga talaga ng taong ito. Hindi lang siya walang alam, siya pa mismo ang nagbukas ng pinto sa sariling kapahamakan. Sa katunayan, gamit ang 9 Secrets of Heavens, matagal nang napansin ni Adrian ang kakaibang aura ng kwartong ito. Ramdam niya ang nakakakilabot na enerhiya, isang malupit na trap dragon formation na unti-unti nang nabubuo sa silid na ito ayon sa misteryong Feng Shui. Ang tinatawag na Trap Dragon Formation, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang uri ng formation na kahit ang isang malakas na dragon ay kayang ikulong, paano pa kaya ang ordinaryong tao? Kaya't gaano man kalakas ang kapalaran ng sinuman, kung mananatili siya sa ganitong lugar, tiyak na sunod-sunod ang kamalasan, pagkaubos ng swerte, at pagbagsak ng kapalaran.
Ang masaklap sa ganitong silid pa naninirahan si Juliet Montroy, ang anak ng isang kilalang pamilya. Dahil dito, tila nakapulupot ang tanikala ng kamalasan sa kanyang kapalaran. At kapag naipit ang kapalaran ng isang tao, tiyak na kasunod na ang trahedya. Buti na lang, hindi pa ganap na buo ang formation na ito. Isa pa lamang itong incipient array, nagsisimula pa lamang. Ngunit kung hayaang mabuo ito ng tuluyan, hindi lang kapalaran ang mawawala, pati mismong buhay ng sinumang nakatira rito ay maaaring mapahamak. Sa kabutihang palad, may iisang maliit na puwang paang formation, isang hininga ng pag-asa. At iyon ay ang paso ng halamang berde. Ang halaman ay sumisimbolo ng kahoy, ng buhay, ng sigla. Sa kabila ng bumubuong bitag ng kapalaran, ang halamang iyon ang siyang nagsisilbing balanse, ang natitirang butil ng swerte para kay Juliet. Ngunit ngayon, biglang ipinalit ni Master Y ang matigas at malamig na bato sa ibabaw ng halaman. Ang bato, ayon sa batas ng 5 elemento, ay lupa, matigas, walang buhay, walang pakiramdam. Sa pagpalit nito sa halamang berde, tuluyan nang nabuo ang Trap Dragon Formation. Matapos ang ilang minutong dasal, huminga ng malalim si Master Y at buong kumpiyansang sinabi. Miss Montroy, tapos na. Nakumpleto na ang formation. Wala na kayong dapat ipag-alala. Mabilis na lumapit si Juliet at may pag-asang nagtanong. Talaga po, Master Y. Maibabalik na ang magandang takbo ng kapalaran ko. Hindi ba't sobrang malas ko nitong mga nakaraang buwan? Tumango si Master Y, tila ba ipinagmamalaki ang sarili. Miss, ang mga pamamaraan ko sa Feng Shui ay tanyag hindi lang sa Guangdong kundi pati sa Hong Kong at Macau. Si Connor Chen at maging ang gambling king na si Spencer Griffin ay mga naging kliyente ko. Magtiwala po kayo. Napahanga si Juliet at agad na nag-alok. Master Y, maaari ko rin po kayong bayaran ng karagdagan, 10 milyon kung matutulungan ninyo akong mahanap ang pulse heiress na iniwan ng yumaong ina ko. Napakahalaga po nun sa akin. Kumamo sa ulo si Master Y at umiwas. Nako, Miss Montroy, pasensya na po. Ang specialization ko ay Feng Shui, hindi po paghahanap ng nawawalang gamit. Bahagyang nalungkot ang dalaga ngunit pinilit ngumiti. Ayusin nyo na lang po ang malas. Sa totoo lang, malaking tulong na po iyon, Master. Salamat po talaga. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpasalamat, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang kabadong boses ng babae ang agad na narinig sa kabilang linya. Miss Montroy. Hindi maganda ang balita. May nangyari. Natarante si Juliet at napatayo. Anong nangyari? Yung kargamento natin papuntang Amerika, kaka-rating lang doon. Pero ayon sa kliyente, hindi raw pasado sa standards ang produkto natin. Ayon sa kontrata, kailangan natin ibalik ang buong shipment at magbayad ng 3 beses ng halaga bilang danyos. Nanlaki ang mata ni Juliet. Namutla siya sa matinding gulat at halos hindi makapaniwala. 5,000 toneladang kargamento, ibabalik. Diyos ko, mawawala ang milyon-milyong ginastos sa shipping at customs at may penalty pa. Ilang daang milyon ang mawawala sa isang iglap. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.